ngayon po ito binabanggit ko sa iyo. Dadako tayo sa Batangas. Ito pong istoryang ito ay talagang parang malapit sa akin kasi bata pa lang ako. Naririnig ko na ang kwentong ito at saka doon sa radio station na pinanggalingan ko, local radio station sa Radyo Balisong, laging ipiniplay ang buhay nitong gurong ito, itong bayaning gurong ito, si Filomena Tatlong Hari. Nung bata po ako, subaybay po namin ang istorya ng buhay nito dahil nung panahon ng May 9, 1995 elections ay pinaslang po ng mga armadong lalaki ang ating pong gurong si Filomena Tatlong Hari. Siya po ay isang teacher na nagsilbing Board of Election Inspector sa Barangay Talaga, Mabini, Batangas. Nung gabi pong matapos ang bilangan ng boto, dadalhin na po yung balota, yung ballot box sa Municipal Board of Canvassers sa munisipyo. Hawak-hawak ni Teacher Filomena, yakap-yakap niya, pilit pong inaagaw sa kanya, iniyakap niya ng mahigpit yung balota para hindi maagaw, doon po siya binaril ng mga salarin. Grabe, second district yan, ano? Pinagtanggol ni Teacher Filomena ang balota para po sa bayan natin. Para po sa halalan nung panahong iyon. Sinubaybayan namin yan, ng mami ko, sa amin, nakikinig kami noon sa Transistor Radio nung ibinabalita yan at napakalaking issue niyan. So nasa linya po natin itong anak ni Teacher Filomena, isa sa tatlong anak, si Jordan Atienza Tatlong Hari. Ginoong Jordan Tatlong Hari, magandang umaga morning po. Hi, good morning, Sir Jenny, Sir Noel. Saka sa mga nakikinig sa Radyo 630. Tayo ay magkadistrito sa Batangas. Ako ay sa San Pascual. San Pascual, second district. Sige, kinukwento ko nga, binabalikan ko nga yung kwento ng iyong ina, si Teacher Filomena, bayaning guro natin. Bayaning guro. Balikan ko lang, no, Jordan. Kumusta muna kayo ngayon? Kumusta kayo ngayon, kayong mga anak ni Teacher Filomena? Well, maayos naman kami, maayos naman. Siyempre, 30 years na rin yun. So, meron na rin kami mga sariling buhay. Namatay na rin kasi yung father ko last 2021 COVID. Oo. So kayo noon, ilang taong ka noon nung mangyari, Jordan? 11 years old. 11 years old. Tapos yung ikaw ba ay pang-ilan? Bunso ako. Ayun. So may dalawa ka pang kapatid. Oo. So nung balikan lang natin, Jordan, no, ano ba ang alaala mo noon nung panahong yun, nung mangyari yung sa nanay mo? Well, nung 11 years old ako noon, so nasa bahay kami ng tatay ko, and then nung madaling araw ng May 9, bigla na lang kaming ginising doon sa bahay at may nagbalita nga sa amin na yung masaklap na balita na baril pala yung nanay ko. Oo. Ngayon ba, Jordan, sa panahon niya yon, kamo 30 years na, mahigit. Sa tingin mo ba, may nangyari, nagkaroon ng kabuluhan yung pagkamatay ng iyong nanay ni Teacher Filomena? Oo naman siguro. I think ang malaking contribution nun is yung pagmulat sa mga tao na yung importansya ba ng boto mo. Sanctity of the ballot, kumbaga. Oo. Yeah, tama sir. Yung importansya, yung kahalagaan ng pagboto ng demokrasya, yung pinaka-basic rights ng isang Pilipino, napahalagaan. Opo. Oo. At, siguro yung pagiging vigilant ng mga tao at ng publiko na bantayan yung sarili nilang boto. Oo. And yung nanay mo nga, si Teacher Filomena, ay talagang kilalang kilala. Pag darating ang halalan, ay laging naiisip, sumasagi sa isipan natin si Teacher Filomena Tatlong Hari. Oo. At tama ba? Di ba parang ang daming pangako sa inyo noon? Pinatawag kayo sa Malacanang ni President Fidel Ramos pa noon. Lahat ba ng mga pinangako sa inyo natupad, Jordan?
halos konti lang yung matupad. Although, meron namang tulong na binigay yung national government saka yung provincial governor noon, si Mandanas. Meron din naman, pero ako personally, kasi bata pa ako noon. Halos wala na. Yung mga ate ko may nakuha yatang konting scholarship, pero nung nag-college na ako, wala na. Meron bang sumunod sa yapak ng inyong mother ni Nanay Filomena? Meron ba naging teacher sa inyong magkakapatid? Wala po, sir. Yung ikaw ay isang engineer ka ba o architect? Architect po. Architect ka na. Tapos yung ate mo, parang nasa GMA ba? Pero last, siguro 5 years ago, yung during COVID na umalis na rin po siya doon. Wala na sa GMA. Tapos yung isa mong kapatid? Businessman din naman. Ayun. So lahat kayo naging maganda naman ang buhay. Successful. Relatively okay naman po. Ayun, sige. Jordan, balikan natin. Ano mga alaala mo nung kay Teacher Filomena sa nanay mo? Well, medyo masakit yun kasi nga, nung pagbata ka, siyempre lahat ng buhay mo ay aasa mo mostly sa nanay mo eh. So, masakit talaga yun na halos hindi na kompleto yung kabataan ko dahil wala akong nanay. Nung araw na yun, hindi ko naman iniisip yung tungkol dyan sa election eh. So, iniisip ko lang, wala na mag-aalaga sa akin, wala na magluluto ng pagkain ko, wala na magpapalit ng damit ko, ganyan. Yan. So, yun yung talagang masakit. Yung malaking impact kasi sobrang bata mo pa na pinagkaitan nanay. Jordan, tuwing darating ang panahon ng halalan, ano ang pumapasok sa isip mo? Ano yan, siyempre, pag election, maaalala mo na naman yung mga nangyari noon. Pero, siyempre, masakit nga, kasi nga, naaalala mo na naman na the main reason kaya nawala ng nanay dahil itong okasyon na to. Pero at the same time, I take pride of my mom na nakilala siya dahil doon sa ginawa niya. Yung pag-alala mo na yung nanay mo nakilala dahil sa ginawa niya. Bayani ang nanay mo. Malaking bagay din naman yun. Oo. Ako personally, Jordan, hanggang ngayon, di ko nalilimutan ang pag sinabing, pag tuwing darating halalan, lagi ko naalala si Teacher Filomena Tatlong Hari. And, Jordan, sa tingin mo, ano ang mga dapat pang baguhin, dapat gawin ng ating gobyerno para maproteksyonan ang mga guro sa tuwing halalan? At maiwasan yung mga ganyang insidente. Yes. Oo. Siguro, mas importante yung para sa akin although malaki naman na yung nabago since 1995 kasi automated na yung election. Masasabi ko naman relatively peaceful na yung elections ngayon. Yung pagiging vigilant ng mga botante at mas importante yung pagpapahalaga ng tao doon sa kanilang pagboto. Oo. So anong mensahe mo sa mga botante? Ano ang mensahe mo sa mga politiko ngayon na talagang nanghaharas pa, gumagamit pa ng dahas ng gigipit? Oo nga. Well, sa mga politiko, as much as possible kasi ayaw kong i-connect sa mga politiko. Gusto kong i-connect doon sa mga bumoboto. Yes, sige. Medyo ang politiko kasi kahit anong hindi
hindi naman nila pakikinggan kung ano yung sinasabi ng... Ipipilit nila yung gusto nila. Di ba? So sa mga butante, ano ang panawagan mo, Jordan? So sa mga botante, pahalagahan natin yung boto natin. Pag-isipan natin, pag-usapan natin, alalahanin natin yung mga taong handang magbuwis ang buhay para sa boto na yan. Bigyan naman natin ng dangal yung boto natin. Tulad doon in such a way na baka sa paggawa natin ng ganon, siguro ultimately marirealize ng mga politiko na ay hindi iba na pala yung mga bumoboto ngayon, yung iba na pala yung may prinsipyo na pala yung mga bumoboto ngayon. So ganun siguro. Kumbaga, Jordan, sa mga butante ay piliin nila ng mabuti ng yung iboboto nila ng tama, siguro din ng tama yung kanilang binoboto nila dahil may mga tao, may mga tulad ni Teacher Filomena na handang magbuwis ng buhay para maproteksyonan lamang yung boto ninyo. Diba, Jordan? Tama po yun. Oo. Sige. Tama ba, Jordan, yung nanay mo may rebulto dun sa Talaga Elementary School? Hindi po siya rebulto. Ipinangalan sa kanya yung isang gusali doon sa school kung saan po siya nagturo at kung saan nangyari yung insidente. Sana lang, Jordan, no? Sana sa laging taon-taon alalahanin natin, gunitain natin, lalo na sa mga guro, sa ating gobyerno. Dapat magkaroon ng paggunita sa nanay mo every year dahil sa ginawa niyang pagbubuwis ng buhay para maproteksyonan yung mga boto. Sana po. Yun talaga ang ating hinahangad sa ating bayan. Sige. Jordan, maraming salamat sa iyo pagbabahagi. At nakikita ko, nagpalit ka lang, parang every election, nagpapalit ka ng profile picture ng nanay mo. Hindi naman, na pagka nga naalala mo yung minsan gusto mo palitan yung profile picture. Sobrang namimiss mo talaga yung nanay mo. Lumaki kang walang nanay, no? Opo. Yun talaga yung masakit doon. Hanggang ngayon ay dala-dala mo pa rin yung sakit na lalo na tuwing darating election laging nandoon parang sumasariwa yung sakit. Parang yung sugat mo once a year kukurutin lang po. Tapos to add insult to injury, doon ka pa sa eskwelahan na yung boboto, di ba? Pero yun po, kami po nung tatay ko, medyo nilakasan namin yung loob na tinuruan na akong lakasan yung loob kasi noong una takot akong pumasok doon sa eskwelahan na yun pero eventually po nung boboto na ako talagang nag-ipon ako ng lakas ng loob para pumasok doon at bumoto kasi that's the main reason kung bakit nangyari. Yes. So dapat harapin ko yun. So ngayon, sa darating na halalan, doon ka uli boboto sa Talaga Elementary School? Doon pa rin po. Ayun, sige, sakit yun. Nagsasariwa yung alaala, no? Sige, Jordan, ingat ka at salamat sa pagbabahagi sa inyong karanasan sa masakit na sinapit ng iyong nanay, si Teacher Filomena Tatlong Hari, na ngayon po ay tinuturing nating bayani at naalala natin tuwing panahon ng halalan ng kanyang kabayanihan. Salamat, Jordan. Mabuhay. Thank you, Sir Dennis. Magandang umaga. Okay. Si Jordan Atienza Tatlong Hari, ang anak po ng bayaning guro na si Filomena Tatlong Hari. Dapat naman din siguro, kung ako ang principal doon, tuwing election, di ba? Bago magbukas yung presinto, retlaying man lang, mag-alay ng bulaklak. Sa ating gobyerno sana, may isang mambabatas man lamang. Kasi may isang namang mambabatas na taga Mabini na napakalapit ngayon sa Malacanang, gumawa ng batas o resolution na kilalanin every year. Yung mga nagbuwis ng buhay. Sige. Sana magkaroon ng batas para kay Filomena Tatlong Hari. Sige. Okay, magbabalik po tayo.